Magandang araw mga boss, ganito ba yung sasakyan nyo? At ang gusto nyo kayo na yung mag-change oil para kahit papano makamenos gastos kayo. Pag nandito ka na sa ilalim ng sasakyan mo, gamit ka ng backstress sa number 14, luwagan mo itong drain plug. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para tuluyan mong matanggal itong drain plug. Siyempre naman, dapat may nakaredy kang pansalo ng langis. At pag kaunti na lang yung langis na tumutulo dito sa oil pan mo, pwede mo nang ibalik itong drain plug mo. Ipakapit mo na yan dito sa thread niya, tapos gamit ka ulit ng backstress sa number 14, higpitan mo na muna ng maayos yan. Tapos babalik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Siyempre, ang gagawin ko dyan, ipa-flashing ko muna itong makina ni customer bago ko isalin yung paborito niyong langis. Ang ginamit kong pang-flashing dito mga boss ay yung gagamitin din ni customer para dito sa makina niya na langis. Wala naman ako magagawa kasi yun ang gusto ni customer. Unang-una, okay lang naman yun. Wala naman dun problema. At dahil nga sa nakapagsalin na ako ng langis na gagamitin ko pang flashing dito sa makina, ibalik ko na itong engine cap tapos ipa-start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon or kahit ano pa man, wala kayong ibang gagawin kung hindi hayaan nyo lang siyang naka-steady yung minor hanggang sa makonsume nyo na yung 5 minutes na umaandar itong makina. At kung dumating naman na yung time na nakonsume nyo na yung 5 minutes na umaandar itong makina, pwede mo na ngayong i-switch off itong makina mo. Tapos, babalik ka ulit sa ilalim ng sasakyan mo para i-drain mo ulit itong langis. Siyempre, gamit yung backstress mo na number 14, luluwagan mo itong drain plug. At pag maluwag na yan, pwede mo na ngayon kamayin yan para matanggal mo ng tuluyan itong drain plug. Ang diskarte dyan mga boss, habang nagpapatulo ka ng langis dito sa makina mo, balik ka ulit dito sa ibabaw ng sasakyan mo. Tanggalin mo na yung oil filter niyan. Yung position ng oil filter nito mga boss, nandito yan sa likod ng passenger side mo sa harapan. Dahil nga sa merong kumukover dyan mga boss, ilihis mo lang yan. Nakatago kasi yung position ng oil filter nito mga boss. Kaya pag nalihis mo na itong floor matting nya, gagamit ka dyan ng backstress na number 10 para maluwag mo yung 4 na bolt dito sa cover ng oil filter mo. Kailangan kasi talaga mga boss matanggal mo itong cover nya para maluwag mong matanggal itong oil filter. Ayan mga boss, yung oil filter na nakatago. Kagamit ako dyan ng oil filter rest mga boss, luluwagan ko itong oil filter nya. Tapos pag maluwag na yan, kakamayin ko na yan mga boss para matanggal ko na itong lumang oil filter. Tapos punasan ko itong base ng paglalagyan ko ng bagong oil filter. After ko mapunasan, ilagay ko na itong bagong oil filter. At dahil nga sa maliit lang itong oil filter, kinamay ko lang yan sa paghigpit mga boss. At pag okay na, mahigpit na siya, ibalik ko na itong cover ng oil filter nya. Siyempre naman mga boss, pag ibinalik nyo itong cover nya, dapat yung bolt nyan kumpleto. At dapat maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt. Kaya kung ganitong klase sasakyan yung mga boss, medyo matrabaho ito pag nag-change oil ka. Kasi nga, marami ka pang pasakalya na gagawin bago mo matanggal yung oil filter. Pero ang kagandahan lang mga boss, pag kayo ang nag-DIY ng sasakyan nyo, unang-una sa lahat, siyempre makakatipid kayo. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para mailagay ko na ngayon itong drain plug niya. Punasan ko muna itong pagkakabitan ko ng drain plug niya mga boss. At pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong drain plug. Pag nailagay ko yan mga boss, higpitan ko na yan gamit itong backstress na number 14. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo ng drain plug, hindi pa pwedeng magkaroon ng leak yan. Pag okay na, nakita nyo naman, ilagay ko na itong engine cover ni customer. Nakaklip lang naman yan mga boss. Madali lang yan tanggalin at ibalik. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutang higpitan, pwede ka na ngayon bumalik dito sa ibabaw ng makina mo para magsali ng langis. May nakaready si customer na 2 gallon. Lagi nyo lang tatandaan mga boss, pag kayo ang nag-DIY or nag-chase oil ng sasakyan nyo, lagi kayong gagamit ng dipstick. Huwag kayong aasa sa sabi-sabi kasi pag nag-drain ka ng langis mo, hindi ka naman nakakasigurado na na-drain mo lahat ng langis dito sa makina mo. Kaya importante na gumamit ka ng dipstick, doon ka mag-base. At dahil sa okay na ito mga boss, nakapagsalin na ako ng langis dito sa makina, start ko na yan. Tapos, switch off ko itong makina, tsaka ako ngayon hugutin itong dipstick. Punasan ko yan mga boss. Pag napunasan ko yan, ibabalik ko ulit itong dipstick sa dati niyang position para malaman ko kung kailangan pa bang magdagdag o kaya naman
tama na yung sukat ng langis ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nasa pangalawang tuldok siya. Ibig sabihin, tama na itong sukat ng langis ni customer. Kaya ibalik ko na itong dipstick sa dati niyang position. Tapos, ipapa-start ko na ulit itong makina ni customer. Siguro naman mga boss, nakita nyo, napakadali lang naman pala i-change oil pag ganitong klaseng sasakyan mo. Kaya sana lang mga boss, meron kayong natututunan sa bawat video na ginagawa ko. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sana kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Salamat!